Pagising ko nga pala sa umaga na to mga pare, ang ganda ng panahon, ang init, umaga pa lang. Kaya naisip ko agad rekta sa gym na ako para magawa ko yung session ko ngayon na chest workout. So yan, bihis agad tayo dyan, suot natin yung mga makaluma sapatos natin dyan. So yun, kuha na natin sa service natin, kasi kailangan natin mag-service doon. Di naman siya ganun kalayo, di na rin siya ganun kalapit. Pero mas okay na rin motor natin, para tipidis pa masay. Ay magaling ka, siyempre ha, practical tayo. So yung lugar pala ito, nasa area pa tayo kung saan tayo nakatira. Parang probinsya type kasi ito mga pare. So after dito, rise lang tayo ng konti, tapos likot tayo sa kaliwa. Pag liko natin siya sa kaliwa, ito na po yung diretso hangganan sa kanto ng highway. So yan, akyat tayo ng konti yan. Tamang rise lang tayo. Yung rise natin dyan, dandahan lang, din naman natin kailangan magmamadali dyan. Tama, tama, tama. So yung pag-akyat natin ng konti dyan, tapos baba tayo, yan, bababa na yan. Pagbaba natin dyan. So nasabi tayo, may nagtatanong kasi sa akin yan, si Boss Warley. Nagpagchismisan ng konti. Shout out sa'yo, Boss Warley. So yan, diretso na tayo. Pagliko natin sa kanan, yan na yung pababa diretso sa highway. Yung pagbaba natin dyan, ang lalim ng lubak, nagtutubig pa. Kaya tamang dandahan tayo mga pare, kasi baka madulas tayo eh. Baka makauwi pa tayo ng bigla na wala dahilan nito. So ito na, niliko na tayo sa kanan. Tamang ride shift lang tayo, di natin kailangan magmadali kasi wala naman tayong dapat madalian. Wala naman tayong oras na hinahabol, di ba? Tama, 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 tama. So sa mga ganitong larangan mga pare, pag nagmumotor tayo, yung rise natin is safe lang po lagi. Kasi nga ikaw nga pag yung iba nga pag nagdahan-dahan nadidisgrasya pa, di ba? Oo nga eh, no? Saklap talaga kahit anong ingat mo. Ganun talaga ang buhay. Pero sa mga ganitong larangan, dapat yung mindset mo is doble ingat. Lalo na pag may mga anak ka na, may mga umaasa si mga mahal sa buhay na naghihintay sa'yo. Nag-iisip ka rin palang hayop ka. Ay, talaga lang. Kahit ganito lang to, pero nilawakan natin yung pag-iisip natin. So dito, bigla akong naisip. Sabi ko, ano kaya ang madaling lutuin at pwedeng ulamin? Kasi baka matagalan ako sa pag-gym. Yung madalian lang na lutuin. So dito, hinahanap din ng palasa ko. Sapso yung nasa isip ko, tapos sakto din sa palasa ko para hinahanap din. So, yun yung napag-decisionan ko. Sapso yung biradahin natin mamaya after sa workout natin mga pare. So, right sip lang tayo lagi. Yung iba, harurot lang. Hindi ka pwedeng pakampante sa lugar nito kasi daming mga lubak-lubak dito. So, dito na nga po pala tayo. Liliko na tayo sa kaliwa. Yung pagbaba natin sa kaliwa na yan, yan na po yung destinasyon papunta sa gym na pagbubuhatan natin. Yung tamang likong pangkonsihal lang. Rise na pangkonsihal lang. Yun. So sa mga ganyang mga larangan mga pare, kailangan isipin nyo lagi yung kaligtasan. Para makakauwi tayo ligtas at makakabalik ng ligtas. So yun mga pare, sa dulo na yan, doon na yung ano natin, yung pagbubatan. So ito na nga yung gym talaga dito, nasa kanan. Kaso lang, need ko pala dumiretso kasi kailangan ko pala bumili ng gamot sa ubo. Nasakpul ako sa suntok ng ubo mga pare. Kaya naghanap ako dito, wala namang Mercury sa pharmacy dito. May nakita ako na hindi naman siya pharmacy Mercury, pero may mga gamot din sila. Kaya lumiko na ako dito sa kaliwa. Kaya dandahan lang tayo dyan kasi dumbling tingin sa kanan kaliwa tayo kasi marami ng mga motorista dumadaan dito. So yun, tabilan natin yung maayos yung motor natin mga pare, yung hindi nakakaabala sa daanan at nakakasagabal. So yun, tabilan natin ng maayos yan. Tapos akit na po tayo sa bilihan natin. So marami nakapila talaga mga pare. Patient lang. So yung bibilhin pala natin dito is Sinicod Forte kasi yun yung gamot sa ubo na efektibo para sa akin. So yun, tamang pila lang tayo dyan. Yun yung Black Mamba natin, nasa gilid lang yan. Si nanay, oh, dahil pera. Shout out sa'yo nanay. So alam niyo yung mga Pilipino, sobrang sipag talaga. Ay si kuya, agad naka-display na. Ayun talaga siguro pag may mga mahal sa buhay na umaasa sa'yo. Oo, talaga lang. Ano ka, para kang ngayon lang ah. Anong sasabi lang naman ako? Ano bang meron dun? Wala
naman, hayaan mo na ako. So, ayun, nakuha ng gamot natin, binigay na. So, tinawag na tayo dyan. Baba na tayo para makapunta na tayo sa gym na tahan natin. Doon natin yun. Iubuhos yung galit natin sa gym. So, yung pag ilang hakbang mo lang mga pare, andyan na yung gym natin dyan. Ayun na nga oh. Liko lang tayo sa kaliwa, tawid tayo. Yan na po yung Uragon Gym. So, shout out sa nagmamayari ng Uragon Gym. So, dito na po tayo. Itatabilan natin yung maayos yung motor natin. Kasi maraming mga labas-pasok dito ng mga sasakyan. As marami pang mga magpapark dito. Kailangan madisiplina tayo sa mga ganitong larangan. Yan, dito na nga tayo. Parang walang tao ah. Yun, papasok na tayo dyan. So, unang gawin natin dyan, bayad talaga. Oo, alam nga naman. Ganun talaga, bayad talaga kailangan mo dyan una. Tapos doon, mag-attendance ka lang dyan. Sulat mo lang, daily ka. Ganun lang, kailangan sundin natin yung rules nila. Tama. Buti nag-iisip ka rin. Hindi naman ganun kadalas. So, dito naman, try ko muna sumilip sa room na to. Kasi gusto ko sana mag-umpisa dito. Kaso, wala talagang tao. Di ba? So, maakyat lang ako sa taas. Yun, salita pa yung ungas, oh. Maaga pa daw, wala pang tao, kaya akyat lang daw sa taas. Yun, akyat na tayo sa taas, mga pare. Dito na natin babanatan yung session natin sa cheese program natin. So, ayan na, may mga tao pala, pare. Bali tatlo sila, pang-apat ako. O, anong gawin natin dito? Lapag lang natin yung mga secret weapon natin sa mga tamang lagayan dyan. And after nyan, simulan na agad natin yung natin, first session natin. Ano pa hintay natin? Yan na pisto na agad. Magpa-okay ka pang hayop ka. Simulan mo na yan. Oo nga, andito na. So, ito na mga pare, first session natin. Bali yung gamit ko na dumbbell dyan is 40 lbs. Counting ko dyan is sa first set. Pero set natin is 12. Kaso lang, yung ilas ko dyan sa first session ko is 60 lbs yun. Kasi yung counting ko is babaan ko na po. Gawin ko na po siyang 10. 10 counting ko na lang yung after ko dyan sa first set na yan. Dapat dandahan lang mga pare para ma-feel mo yung sapol sa muscle mo at saka yung patatamaan mo talaga. So yan po yung last set natin sa first session natin. 60 lbs yan. Dati kasi dapat nagsi-70 ako pero hindi na kaya sa akin kasi mababa pahinga natin. Hindi natin biglayin, baka mapilay pa tayo. Kung ganyan mga pare, tingnan na lang yung angle ng kamay natin, yung pag-angat at saka pagbaba. Dandahan lang po tayo, di po natin kailangan biglayin kasi sa gym kailangan natin step by step po tayo. Patient tayo, di natin pwede biglayin agad yung katawan natin na mabigat agad bubuhatin natin. Kung kailangan nyo po magtanong po kayo, wag po kayo maya kasi ganyan din ako dati. Hindi naman ako professional. Hindi rin ako professional trainer. Kumbaga, yung mga natutunan ko lang sa mga tinuturo sa akin dati, sinishare ko lang din para makatulong na kahit paano. Wow, ang galing. Oo, dapat share lang yan pare. Tama naman. Dapat ganyan lagi yung mga mindset ng tao. Oo nga eh. So, yan na po yung pasundot natin sa upper chest natin dyan mga pare. 15 lbs lang yan pero nakakangala yan sobra. Sapul na sapul yung ko dyan. Yung upper chest ko dyan. Grabe yung pangangalay dyan sa upper chest ko, yung muscle ko nangingirot. So after ng natin dyan, yung pagsundot natin dyan, lipat na agad tayo dyan sa second session natin dyan mga pare. Second session natin dyan, ganun pa rin yan. 4 na set yan for 12 counting. Pero yung pinapakita natin dyan is yung first set na counting lang natin, 12 counts yan mga pare. So yun, dandahan natin naman yung angle ng kamay ko, di ba? Dapat naka-angle lang, naka-eskwala siya, hindi maalog-alog yung mo, yung barbell mo. Kasi delikado yun. Kung mas gusto nyo magbigat kayo, kung kailangan nyo may spot, mas okay, may spotter kayo. Pag mag-start na kayo mag-heavy. Sa akin si tabang maintain lang ako, yung binubuhat ko yung tamang sakto lang din sa lakas ko. Sino na tayo, lipat na tayo sa third session natin dyan.
Bali, yung barbell na yan is ano lang yan, 50 lb is 50-50. Ganun pa rin. First set natin is 12 counts. So, yung dandahan lang tayo dyan para malasap natin yung tama at saka maramdaman natin yung pinapatamaan natin sa chest natin. Kasi pag once may namadali mo kasi, mabubugbog ka lang dun. Pagkatapos mo iba ang sakit na naramdaman mo. Lahat ng katawan mo sumasakit. Di katulad niyan, kung saan yung pinapatamaan mo, yun lang talaga yung mahingirot at sasakit. Pag nakaprogram, tamang angle at saka form ka. Yun, tapos na tayo sa third session natin. May pa okay pa yung matik daw, kaya daw. So, punta na tayo sa fourth session natin. Yung tamang slow lang tayo mga pare. Dandahan lang. Ano naman ang buhay, di natin kailangan makipagsapalaran sa mabilisan. Step by step lang tayo. For patient, lahat namang mga bagay na dadaan sa mga patient sa pagdahan-dahan. Daming nadidisgrasya sa pagmamadali, alalahanin nyo lang. Buti na alala mo. Daming ang mga balita-balita dyan, di ba? Oo nga. So, dapat kailangan natin yan, dandahan lang. So, after natin dyan, yan yung last session natin for chest program natin. Yun. Yung counting ko dyan is 15 for set yan. Pinapakita ko pa rin dyan is yung first set lang na counting 15 natin. Yun yung last program natin sa chest natin. After yan, magta-tricep na ako dyan. Ramdam ko na yung pain ko dyan mga pare. Nahingirot na talaga. So yan. Tapos tayo, punta na tayo sa pagta-tricep. Karagalan tayo ng mga ano dyan. Yung mga maganggalan din. Hindi yung pwede naman magaan basta mga ngalay ka lang. Patatamaan mo lang siya. Kasi pag sobrang bigat kasi di mo na ma-perform na maayos pag sobrang bigat. Di mo na magagawa ng maayos kaya mabubugbog ka lang. So dyan pa lang nga, tricep ko parang may nag-i-expand na muscle dyan. Kaya ginagawa ko dyan, 2 session lang ako sa tricep. So yan na po yung huling pang tricep natin mga pare. Last session natin yan sa buong program natin for day. Tamang chill lang, dandahanin mo lang siya, ramdamin mo lang yung mga tama sa muscle mo, saka sa tricep mo. Pagkatapos yan pare, going na tayo sa palengke. Bibili na tayo ng ulamin natin, yung chop suey na hinaharap sa panlasa natin. So yan, dito na nga tayo sa pare, palengke na tayo, bili na tayo ng chop suey, saka yung sasahog natin na atay na manok. So transition agad tayo dito sa bahay mga pare, sa bahay na tayo. Yun, hinihiwala natin yung natin. Yung atay ng manok natin na pagsahog, di naman ganun kapina. Yung saktong laki lang din. Yung chop suey pala natin, di kompleto ricados, kulang-kulang, kumbaga. Pero sa akin, di naman ako nagbumate sa ganung mga bagay. Pero sa akin, sa panimpla ko dinadali. Mahalin mo yung kailangan may pagmamahal ka sa pagluluto. Para masarap din yung quality. Diba? Yun, hiwa na tayo ng sibuyas dyan. Pagsahog natin dyan, hiwala natin yung sibuyas. Sa pagluluto, kailangan mo talaga dyan yung quality. Tapos yung panimpla mo, kailangan may balanse. Ano lang. And after yan po, maghihiwa na po tayo ng dyan. Bawang dyan, pagkatapos dyan sa sibuyas. Yan na po, inihiwa na po natin yung bawang natin. Sundan po natin yung siligreen natin dyan. Hiwain na rin natin. Then after sa siligreen natin, yung bell pepper po natin, pampabango sa chop suey natin. So yun yung natapos na natin, yung hiwain lahat ng mga pasawag natin mga pare. Papainit agad tayo ng mantika. Pahintay natin. Gutom na tayo. Talaga lang. Bilisan mo kasi. Ito na nga minute na. Salang na natin agad yung bawang dyan. Sunod natin yung sibuyas natin. Tapos haluin lang natin. Yung halong may pagmamahal. Yun, kumbaga parang totoong chief cook lang. Kahit di tayo chief cook, pero may alam tayo. Matik. Ganun lang. Tapos lagay na natin yung pasawag natin na atay ng manok. Yun, haluin lang natin. Yun, hanggang sa iinit na siya. So, yun, pakulilan natin ng kunti. Tapos lagay na natin yung isunod natin dyan na pamintang buo yan. Ilalagay na po natin. After yan, haluin mo lang. Ganun lang. Tapos nilagay natin ng nor cubes natin, chicken nor cubes. Yan, pipisil-pisil natin dyan para manunuot talaga yung lasa. After yan, lagay natin ng toyo. Kasi nagluluto talaga ako ng chop suey pare. Nilalagyan ko talaga ng toyo. Kasi sa akin, pandagdag sa panlasa at sa
Parang sa ano na din, parang panglansa at saka may kulay din siya. And after yan, lagyan na natin yung bill paper natin, yung pampabango sa chop suey natin. Yung pinakadabis dyan. Lahat niya mga sinasaw ko dyan, kain lahat sa akin yan. Walang tapon yan. Durog sa akin lahat yan. Ganun ako lakas kumain ng mga gulay. So, nagsabaw na nga tayo ng konting tubig dyan. Pakuloy natin, takpan natin. And after that, yun, lagay na natin yung chop suey natin. Halo-haluin lang natin. Natimplahan na pala natin yun mga pare. Pakuloy natin konti. Tapos yung gusto ko sa luto kasi dyan, yung medyo half cook lang. Yung hindi sobrang luto. Yung may lutong konti. Natakam na ako sa baw pa lang, nakagutom na. After dyan, sasandok na tayo dyan mga pare. Ano pa hintayin natin dyan? Nakagutom na tayo. Tama. Kanina pa nga eh. Kaya nga eh. Ito na. Pakulong konti na lang. Tapos sandukin na natin to. Tapos lapag na tayo agad sa lamesa para makapag-umpisang kumain na. Yan yung gusto ko. Talaga ka talaga eh, no? Wala ka talagang puro ka lang kain. So yan na, hinalo-halo ko na yan mga pare. Yun, nagsandok na ako dyan. Lapag na natin sa mesa, sunod natin yung kanin. Tuyo, yung tuyo pala, nagluto din ako ng tuyo. Yung sobra ko tuyo kapag dalagang buka. Tapos nagtimpla din ako ng bagoong na may kamatis para papawala sa umay. Yun, first bite natin. Sa mga, by the way, sa mga nagtatanong pala na hindi ako nagdadasal bago kumain. Actually, tapos na po ako magdasal dyan. Bali, sa mga nakakaunawa lang po sana, yung pagwiwi ko kasi sa dasal, yung para sa akin po, sagrado po yung pagdadasal, sa privacy po sa akin yun. Yun yung way po sa prayers. Di po ako sanay ipapakita sa public. So, salamat po sa mga umunawa at saka sa nakakaunawa. So, yun, tuloy tayo sa pagkain dyan. Grabe yung gana ng kain ko dyan mga pare. Sobrang lakas ko sumubo. Lasap talaga yung lasa dyan. Talagang yung nanonood talaga yung lasa sa ng atay ng manok na sinahog ko. Grabe talaga yung sarsa niya. Tapos pag nilagay mo yung sabaw sa kanin, ay naku talaga naman. Talagang mapapawaw ka. Parang mapapakanta ka sa quality ng sarap dyan kahit di kumpleto yan mga pare. Kaya naman ako makasubo, di ba? Yung lahat ng mga sinahog ko sa gulay na yan, walang tapon sa akin yan, kain lahat yan. Kasi ganun ako. Mahilig din naman ako sa karne, pero hindi ganun kadalas, birang-bira, tapos depende din sa luto. More on din talaga ako, gulay saka seafoods, mas okay sa akin yung mga ganung mga putahe. Tapos mahilig talaga ako sa luto din, kahit di naman tayo chief cook o magaling magluto. Nakahiligan lang din talaga natin magluto dati pa. So yan may pa-quality pa Quality daw, sarap daw, pwedeng pambenta. Hindi gumawa ka ng pambenta. So ayan na. Nilalamon na natin ng buong buo yung gulay dyan. Nilalasap ko talaga yung dyan, yung sarsa ng natin, gulay natin. So after dyan, parang may iniisip ako dyan habang sumusubo ako. Parang may nakalimutan ako na hindi ko nalapag dito sa mesa. Ayun, tumayo ako. Pinahanap ko na sa kusina kung ano yung something na parang kulang sa mesa natin. Talagang may dala ako kanina, di ko lang maano. So kaya bumalik ako sa mesa, doon sa kusina. So ayan na nga, yun pala mga pare, yung saging. Napakadabis yan, saging mga pare. Lalo na pag nagbubuhat ka. Mas kailangan din ng katawan natin yung mga prutas, gulay, tapos saka yung mga isda po mga pare. Yung tingnan mo naman, wala ng kanin, ubos yung kanin, pero yung binanatan ko dyan, yung saging na lang saka yung gulay natin. So dyan mga pare, tapos na pala yung video natin dyan. Salamat sa mga magsusubaybay sa mga video natin. Din like and share na lang din po ng page natin, RRA Collections po. Maraming salamat po, sana masubaybayan nyo pa yung ibang mga video ko sa mga susunod. Maraming salamat po sa lahat. Keep safe sa inyo and God bless. Food trip po tayo mga pare. Thank you.